Okay, for example number 1, we have here thrust. Determine the force in each members GE, GC, and BC on the thrust shown. Indicate whether the members are in tension or compression. So dito, we have to solve this thrust using the method of section. So para may guide po tayo, sundin natin yung forces, yung steps na binigay sa atin kanina. For step 1, okay, ano ang sabi sa step 1 sa atin? So, sabi kanina, we have to solve the reaction nung ating thrust. Okay, so step 1, reaction daw muna. So, reaction. So, ang gawin natin, kunin natin yung reaction, pero tingnan muna natin pala, ano po ba ang ating support na meron. So, we have hinge, medyo malabo lang, kay A. Okay? Hinge at A, therefore, dalawa po ang ating reaction doon. Isang vertical and isang horizontal. So, pwede isa na to. Tawagin natin na RAV siya. Pataas, assumption lang. And then, we have pahiga na reaction. Okay? And tawagin naman natin yan na medyo baliktarin na natin. Okay? We have RAH. Wala namang problema yung kanina inilagay ko. Okay? Tatry lang natin to. Okay? Anyway, proceed tayo. Kulang pa tayo isa. Doon sa D, anong reaction ang dapat doon? Isang pataas lang. Bakit? Dahil siya ay roller. Tawagin natin na RD. Okay? Assumption lang po lahat ng ating reaction. Next, gagawin natin is kunin natin yung reaction. Ano ang gagamitin? So, either summation of forces X, Y, or summation of moment. But ang target natin is mawala ang ating unknowns para makakuha tayo ng value. So, summation of moment at point A is equal to 0, assuming na lahat ng counterclockwise ay positive. Is equal to, we have RD times ano yung distance ng RD doon sa ating point A. We have 4 plus 4 plus 4 ay 12. Okay? And then we have 1,200 na applied load sa point C. Ay bibigay niyang ikot dyan ay clockwise. Therefore, negative. 1,200 times distance siya na 4 plus 4. So, we have 8 na distance. Huwag niyo kalimutan yung 400. Ano ang ibibigay niyang ikot papuntang A? Clockwise again. Therefore, siya ay negative. Distance papunta kay A ay 3. Okay, may kulang pa ba? So, parang nailagay naman na natin lahat. Wait, nakalimutan ko yung calculator natin. Wait lang. Calculator. Okay. Baligtad. Oops. Ay. Okay. And then, solve natin yung ating value. So, we have RD na 12. Lilipat lang natin sa kabila si RD. Pero, positive na yan. Is equal to, so 12 times 8 plus 400 times 3. Kasi lilipat natin itong dalawa sa kabila. Magiging positive sila. Okay? Equal to, divided by 12. Yung 12 na yan. So, we have RD is equal to 900 Newton. Since positive yung value ni reaction at D, therefore, tama yung assume direction natin. Next, natin gagawin ay i-solve natin yung iba pang reaction. We have summation of forces either X or Y. Doon muna tayo kay Y is equal to 0. 0 is equal to, papasok yung pataas na RAV, so positive. And then, papasok si RD. Then, i-consider din natin si 1,200 na pababa, so negative. So, 0 is equal to yung RAV, yan yung hinahanap natin, this time plus 900 na RD minus 1,200. Then, RAV will be equal to, so ililipat natin si 1, 2, saka si 900 sa kabilang side ng equation, babaliktad yung kanilang mga sign. So, we will have RAV na equal kay 300 Newton. So, positive ulit yung value natin. Therefore, tama ang assume direction natin na pataas. Okay? And then, kunin na rin natin si RD.
AH, considering summation of forces X along X is equal to 0. 0 is equal to, ang papasok ay 400, positive dahil papunta siya sa kanan, and then, yung papuntang kaliwa na RAH, okay, therefore negative, so RAH is equal to, so baka naman i-calculate pa natin, we have 400 Newton, positive ang value natin, therefore tama na papunta siya sa kaliwa. Okay, so I hope nasundan yung ating solution or computation when it comes to reaction. So, step 1 lang po yan. Okay, next, punta tayo kay step 2. Ang step 2 natin, ang sabi kanina sa discussion ng introduction ay magka-cut po tayo. Okay? So, tama ba? Magka-cut po tayo ng section. So, cut through the truss. So, ano ba yung pinapahanap sa atin na value dyan? Okay, so napapansin natin, ang pinapahanap is GE, BC, and GC, BE, balibaligtad na, GE, GC, and BC. So, lahat yon ay hinahanap. So, anong gagawin natin? Magka-cut po tayo sa portion na yon. Sir, bakit doon ka magka-cut? First, kasi yun yung hinahanap natin. Also, 3 lang po yung ating unknown doon, which is yun yung criteria natin sa pag-identify kung anong portion ang magka-cut tayo. Okay? So, ito yung ating magiging cutting plane. Okay? Kahit wala naman label na yan, baka naman mag-away pa tayo kung pag ganito yung gusto nyong cut. O kaya pag ganun-ganon, wala naman problema dun. Okay? So, pwede namang isang diretso lang. Okay? Diretso lang. Ngayon, pag kinat po natin yan, mahahati yung ating truss into 2 section. Sige. So, dito na lang sa baba. So, magkakaroon ka dito ng, considering yung left part. Okay? Left part tayo. Pag ganito. Ay, mali. Tapos, ito. Yan. Pero hindi ganyan totally yung itsura natin. Siyempre, buburahin lang natin para mas maayos. So, etong portion na, ay, mali na naman. Bakit ayaw? Okay. Ganun kasi. Okay. So, eto po. RT naman nito. Anyway, ayan. Binabroken line ko lang para mamaya papakita ko kasi yan. Okay? So, yan. Yan yung ating, lagyan natin ng label. Sabihin natin, ito yung ating left side. Ayaw na niya. Naka-portion na siya. Partial pala yun. Okay? We have the left side. Naka-red pa rin. Left section pala. Sorry. Left section. So, may mga kulang pa tayo dito na loadings. Yung pataas natin na reaction, ito. Lagay na rin natin, yan si RAV. And then yung papuntang kaliwa natin na reaction, yan si RAH. Okay? Ngayon po, nung nag-cut tayo, nagkaroon tayo dyan ng lumabas na internal force. So, di ba sabi natin kanina, i-assume natin sila na palabas lahat. So, ito ay A, ito yung G, ito ay B, and then, ito yung point C, yan. Tapos, ito yung point E. So, meron din tayo ditong member. Lalagay lang natin for representation. Next, doon naman tayo sa may kabilang section. Papakita ko lang po. So, medyo matagal lang yung explanation. Pero, papakita ko lang yung nangyayari na cutting. Okay? So, ito yung kabila. So, hindi siya pantay. Okay, basta ganyan yan. And then, kulang pa ako na isang member.
Yun, ganun. Okay, so medyo matagal, sorry. Okay, so ito yung point E pa din, ito yung point C, and then we have, mali akong label. B lang to, sorry. B, okay, mali lang po ako ng pwesto. We have G here. G, we have B, and then ito yung E, and then ito yung C. And then we have D. Okay, then wag natin kalimutan yung mga reactions natin. We have RD, and then yung applied load natin dito. We have yung 400 Newton, and we have here the 1,200, yung pababa. Newton. Okay. So, we have here yung left section. I-rewrite ko lang. Left section, and then yung kabila ay yung right section po natin. Ngayon, dito kasi, pipili lang tayo noong i-consider. Ilagay din pala natin dito yung mga force na lumabas. Okay? So, eto si force BC. We have force GC sa gitna. We have force GE. Okay? Or, pwede, tama naman, force GC, BC, and GE. So, ngayon, yung ating forces, dun sa may right section po, we have force BC din sa nasa baba. Siya rin po yan. So, lumipat tayo na kabilang section. Tension po ang kanyang direction since tension siya dun sa may left section. Okay? We have FGE, tension pa rin yan. And then we have FGC. Okay? So, eto yung magiging itsura pag ginawa natin yung step 2. Okay? So, I hope clear po ano. So, sabi sa step 3. Ano ba ang sabi sa step 3? Isolate. So, isolate daw natin, sabi nung step 3. Isolate the one section. So, pipili na tayo kay step 3. Step 3. Isolate the section. So, pili ka na lang. So, sir, paano ba kami pipili? So, pag pumili kayo doon sa medyo simplified na part. So, parang magkahawig lang naman both side of our section. Either naman po, either okay naman silang isolve. Sabihin natin, considering left section. Okay. Considering left section. So, kukunin ko lang to. I-adapt natin yan. Lagay natin dito. Okay. So, ngayon, solve natin using yung left section. So, anong gagawin natin? So, pag sinolve natin, may FBD naman na. Ayan na yung mismong FBD natin. Paano natin isosolve? Gamitin natin yung tatlong equations of equilibrium. So, summation of moments, summation of forces, X or Y. So, since medyo marami tayong unknown, proceed tayo kay summation of moment. Ang tanong, saang point? Okay? Ilagay natin yung values natin. Ang value ng RAH nyo, balikan ko lang, is 400 Newton. 400 Newton. And yung value ni RAV ay 300. Okay, kinuha ko lang para hindi na tayo pabalik-balik. So, ngayon, mag-summation of moment tayo sa point kung saan makakancel yung dalawang unknown. Kasi tatlo yung unknown nyo dyan, Tatlo yan. So, mag-moment kayo doon sa point kung saan dadaan yung dalawang unknown. Okay, baka ulit may magtanong, Sir, di ba kinat mo na yan? Bakit i-consider pa natin si C at E? Okay, ulitin ko po dahil po yan sa line of action nila. Okay, nag-meet sila doon sa point C which is originally existing sa structure natin. So, pwede kayo doon mag-moment sa C or sa E. Okay, pakita ko lang. Pag nag-moment ka kay E, ano ang daraan doon? FG. Lilitaw yung unknown mo na GC at BC. Okay, so yun yung isang option natin. Pag nag-moment ka naman po kay point C, ano ang daraan sa kanya? Si FGC at FBC. Therefore, mawawala sila sa solution natin. So, piliin natin yung point C is equal to 0. Assume direction natin is clockwise positive moment. 0 is equal to, papasok po si RAV papasok
So, bibigay niyang ikot kay C ay clockwise. Therefore, positive RAV times yung distance natin na A to B ay ilan yan? 4. 4 pala. Ito ay 4 meters. 4 meters din tong from B to C. Okay? Next, yung distance natin is 8. Then next, si RAH ba ay papasok? Okay, so hindi siya papasok dahil ito yung line of action niya daraan sa C. Next, hindi papasok si FGC and FBC, papasok si FGE. So, ang bibigay niyang ikot ay clockwise, therefore, positive FGE. The distance is, ano ba ang vertical distance natin? 3. 3 pala ito. Okay, 3 yan. Dito ko na lang ilalagay. 3 meters. Okay? 3 meters. Ngayon po, ano pa yung ibang papasok sa atin? So, dalawa lang naman ang papasok. I-substitute na natin yung value. RAV is 300. So, we will have FGE is equal to, so, ililipat mo lang naman si 300 saka 8. Siyempre, magiging negative yan. Times 8 divided by 3. We have negative 800 Newton. Itama lang natin yung direction. Gawin nating positive 800 Newton times compression. Kasi negative siya. Okay, so ito na yung ating isang hinahanap na force. Okay, so highlight lang natin. Okay, next. So, after nyan, kunin na din natin yung dalawa na pinapahanap sa atin. So, gamitan natin ng summation of forces X and Y. So, dito na lang, sisiksik ko na lang. Summation of forces X is equal to 0. So, ano ang mga papasok? Okay? So, papasok po dyan ang ating, papasok si RAH, negative. Negative RAH, dediretso ko na, negative 400, papuntang kaliwa, and positive si 400. Wala nang distance kasi hindi tayo sa moment. Next, papasok si FBC, and then, positive kasi papuntang kanan, plus si FGC, papasok pa rin, papuntang kanan ang X component niya, but, yaan ay may kapartner na slope. Bakit may slope yan? Kasi nakapaslan. Okay? Zoom ko lang po para makita nyo. So, ito. And then, ito. So, ano ba ang slope niyan? So, balikan natin yung illustration natin. Ayan. So, di ba, etong portion na to, triangle yan. At ang height ng triangle na yan ay 3. Ang base niya ay 4. Kung may 3, may 4 ka, automatically po, 5 yung kanyang hypotenuse. Okay, so we have 3, we have 4, and we have 5. Okay, going back to our solution, we have 4 na gagamitin over 5. Okay, ano pa ang mga papasok na value? Papasok din po si FGE. Okay, si FBC wala pa po tayong value. So, anong gagawin natin? Proceed muna tayo doon sa may summation of forces Y. Summation of forces Y is equal to 0. So, we have 0 is equal to, papasok po si 300 na pataas, papasok si F, wait lang, anong na-miss kong value? Okay. RAH. Meron ako RAH kanina. 1, 2, 3. Tama naman. FGC. FGC ang kukunin. Naligaw na naman. FGC multiply by, so, 3. Kasi nasa vertical ka. Over 5. Okay, yun lang yung unknown natin. Okay, kunin natin si FGC. Meron tayong negative FGC, lipat nyo sa kaliwa, magiging positive. We have 300 sa right side of the equation. Divide natin yan sa 3 over 5. Meron tayong, mali yata akong sulat FAV, tapos
3 over 5 GC. Tama lang, 500. 500 Newton. Positive value, therefore, tama ang assumed direction. Okay? Parang hilong-hilo naman ako sa pagsasolve. Anyway, punta tayo sa may kabila. Balik tayo sa solution natin kanina. 0 is equal to, i-substitute ko na para dire-diretso. FGC is 500, and then FGE, ano ang isa-substitute? Positive or negative? Usapan natin yung negative hanggat hindi kayo nagbabaliktad ng sign. Since wala kayong ginawang pag-iiba ng sign or direction, stick tayo doon sa negative value niya. Okay? So, ang unknown na lang natin dyan is FBC. Okay po? Ngayon, lipat natin si 400 sa may kabilang side, magiging positive. Si 500, pag nilipat, magiging negative. Si negative 800, magiging positive yan. So, therefore, meron kang 700. O, ngayon, divide natin sa 4 over 5. So, we have, paano ba ako na pagba? 400, 500, negative. Meron ba akong kulang? Divided by 4 over 5. FBC is 800. May kulang yat. 1, 2. O, ba't ko ba dinivide sa 4 over 5? Negative 400. Lipat ko nga si 400. Ito. Parang hilong-hilo ako mag-solve. So, 400 magiging positive. Minus 500. Ito, na-miss natin yan kanina. Over 5. Yan. Then, plus 800. Okay? So, we have the value of FBC na 800 Newton. So, positive ang value natin. Therefore, ang ating direction ay tension. So, sorry. Medyo nalito ako sa solutions. Okay? But, same process lang naman po siya. Wait lang. So, ito yung ating values. Highlight lang natin. So, syempre, baka hindi kayo maniwala sa akin na parehas lang naman ang sagot yan. Either left or right section ay i-consider natin. So, might as well ipakita ko na rin na parehas lang yung magiging sagot natin. Ano? So, hatiin ko lang yung ating screen. Ito. So, ipakita natin sa kabilang side yung ating right section naman po. Okay? Wait lang. Okay. Okay po. Okay, next is ito, kunin ko lang. Daling ko dito. Ayan. So, considering the right section. Ayan po. So, punta tayo dito. Ito na ang focus natin ngayon. Si RD, nakuha nyo kanina. Ang value niyan ay, balikan ko lang kanina ha. RD is 900 Newton. So, 900 Newton. Okay? And then, kunin ko na rin yung mga distances. Ito ay 4 meters. Ito ay 3 meters. So, 4 meters din tong kabila. Okay? For sure, gagamitan natin ng slope yung FGC. So, kunin na rin natin yung slope niyan. Okay? So, ito ay 3 galing sa may dito. And then 4, tapos meron ka dyang 5. Okay? So, nilagay ko na rin para hindi natin makaligtaan. Okay? So, ngayon, mag-solve tayo ng reaction, ng internal force. Ayan. So, we have FGC, FBC, FGE na hinahanap natin. So, since meron tayong tatlong unknown, hanap ulit tayo ng pwedeng pag-momentan na kung saan makakancel yung dalawang unknown. Okay, so in this case, pwedeng B. Ayan, pwedeng G. So, ano point ba dyan ang pwedeng gamitin para moment? Oh. Pwede tayo doon sa may point G kasi dadaan si GE at GC doon. Therefore, summation of moment, teka lang dito ako mag-start. Summation of moment at G is equal to 0 considering a clockwise positive moment. Okay.
Bago ako mag-proceed, baka sabihin, sir, pwede po ba akong mag-moment dito? Yes, pwede po. Wala namang problema, pwede kang mag-moment yan. Kasi dadaan pa rin dyan si FBC at FGC dun sa point C. So, mawawala pa rin sila. Kaya lang, mawawala rin si 1,200 Newton na okay lang naman din. Okay, ganun pa rin yung magiging sagot. Dapat. Okay, going back to our solution, papasok si FGE. So, ang ikot niya ay counterclockwise yata, papunta kay... hindi, dadaan si FGE, dadaan si FGC dun sa point G kasi dun tayo nag-moment. Ang papasok po pala is si FBC. Ikot niya is clockwise, ang direction or ang distance niya papunta kay G ay 3 meters. Next, si 1,200, ang ikot niya ay clockwise, therefore positive. Ang distance niya papunta kay G ay 4 meters. Next, we have 400. Hindi ulit papasok yan dahil dadaan siya kay G. Pero papasok si 900 na RD. Ang ibibigay niya na ikot is counterclockwise, therefore negative 900 times 4 plus 4, we have 8. Okay? We have FBC is equal to, si FBC natin, yung 1,200 na ito times 4 magiging negative kasi ililipat natin sa kabila. Negative 1,200 times 4. Yung ating negative 900 times 8, magiging positive yan pag nilipat sa kabilang side. Meron kang 2,400 divided by 3. Therefore, may FBC tayo na 800 Newton. So, check nga natin yung FBC kanina. Okay, so FBC is 800 din. Positive, therefore, tension. So, nagtugma sa FBC yung sagot natin. Either left or right section ay i-consider natin. Next, summation of forces X is equal to 0. Papasok dyan yung 400 positive papuntang kanan. Negative FGE minus FGC times 4 over 5 dahil yan ay merong slope. And then minus FBC. Okay? Meron tayong value ni FBC. Okay, yan si 800. Take note, negative yan Negative to. Pero positive 800 si BC. Wala kang GE. Wala ka ring GC. So, kuha tayo ng value sa summation of forces vertical is equal to 0. We have 0 is equal to, papasok si 1,200. Pababa, negative plus 900. Okay? And then, plus FGC times 3 over 5. Okay? So, wala naman na ibang papasok. So, 1, 2, tatlo lang. So, hanapin natin si FGC. So, si 1,200, lilipat tayo sa kabila, magiging positive. Si 900, magiging negative yan pag nadala sa kabila. 300 divided by 3 over 5. We have FGC na 500 Newton, positive, therefore, tension. So, FGC mo is 500. Ayan o, tama din. Okay. So, last po, balik tayo dun sa kanina nating sinasagutan. Si FGC magiging 500. Okay? So, we have 400 positive yan. Ilipat mo sa may kabila, magiging negative. Negative 400. Etong negative 504 over 5, dalhin mo sa kabila, magiging positive yan. Ayan. And then, yung 800 na negative, dalhin mo sa kabila, magiging plus 800. Okay? So, ngayon, wala naman tong kasama, si FGE na unknown. Wala naman yung kasamang values. Therefore, our FGE is, negative pala to, At pala, yun na nilipat natin. Pero anyway, nailipat na natin yung kabilang values. So, meron tayong 800. Okay? So, 800 Newton. But since negative to, since negative yan, dapat multiply natin both sides ng
negative 1. Para maging FGE is equal to negative 800 Newton or final na last na to, 800 Newton compression. Okay. Okay, so lagay lang natin yung mga highlight natin. Okay, so kung titingnan natin, parehas lang yung mga values natin. Okay, so I hope clear po yung ating solution sa may example number 1.